Mabsat. Again, good evening na ba? Medyo madilim-dilim na, no? Pero medyo maliwanag pa ng konti. Pakinggan naman natin to, guys. Our protection. Nivea Men is for skin. Ako po si Wait lang. Ito na si Lola, Mabsat. Ito yung isa sa mga nagtanong kay Don nun eh. Palitan lang natin Ayan. Ito Mabsat. Napakawalang hiya! Families of the missing Sabongeros cry in anger. Galit na galit mga kakabsat. May mensahe sila kay Atong Ang Mabsat. Sige, pakinggan natin. Lights, camera, action. si Carmen Malaka, nanay po ni Edgar Malaka, na nawala sa sabungan ni Atong Ang. Atong Ang, ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, malupit ka, isa kang halimaw. Naku ba? Atong Ang, naririnig mo ba yung mga biktima ng mga pamilya ng mga biktimang sabongeros? Atong Ang, naku pa, hindi na ako magugulat Mabsat kung nawawala si Atong Ang ngayon. Agoy. Sige tuloy. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? Isa kang demonyo. Isa kang demonyo. Patragis. Sabagay, pang mga ganyang karamin, mas skilling. Nako po. My goodness. Hindi lang kasi isa, dalawa, tatlo, no? Grabe. 100. Pero yung counted na 34, pero yung sinabi ni Don 108. Oh my goodness. Grabe mga kabsat. Ilan na like natin mga kabsat? Ilan na like natin, Kat? Magre-refresh ako Gusto ko makita yung like natin. 500 plus na pa yung like natin. Kasi kanina 496 eh. Baka naman nakalimutan nyo mag-like, Mabsat. Like po tayo. Ay, 555. Ayun, parang sardinas lang, no? Magawin nyo ng 600 yun, Mabsat. Huwag nyo na ipagdamot. Sa mga naiwang 930. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Okay, tuloy tayo. Pasok tayo dito sa biktima. Na may sungay. Hindi ka na naawa. Napakalupit mo. Birdogo ka talaga. Grabe, ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Kung sa pamilya mo mangyari sa pamilya mo yan, ano ang pakiramdam mo? Yun lang. Mabuti at nakakatulog ka pa. Pero sanay ka na siguro. Dahil yung ginagawa mo na yan, hindi lang sa mga 34 na sabungero, ang pinagpapatay nyo. Talagang kayo, mga kriminal. Kung sino man ang lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makarma din kayo. Ngayon, masaya na ba kayo sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga pamilya? Na kinitil nyo ang mga buhay nila. Nasaan? Nasaan ang konsensya nyo? Tignan nyo. Ako. Tignan nyo. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin. Pero, anong ginawa mo? Hayop ka! Wala kang kasing sama. Magsisinungaling ka? Aminin mo na. Ikaw may-ari ng sabungan. Yung anak ko, huwag mo sabihin na hindi sa sabungan mo nawala dahil yung gate pass niya. Nakita namin doon sa sinturera ng pantalon ng anak ko, doon sa sasakyan na pinadala nyo, doon malapit sa amin sa Kalumpit. Talagang napakawalang hiya mo. Yung mga alagad mo, na mga pulis, at iba pa, sana
Hindi kayo patahimikin ng mga kakonsensya nyo sa kasamaan na ginawa nyo. Ako po rin nagpapasalamat kay Pangulong Marcos, kay General Torre, kay Secretary Remulla. Salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa amin. Kay Sir Dondon, salamat po dahil naglakas ka po ng loob na lumabas para tulungan niyo po kami. Kaya hindi matatawaran po yung aming pagpapasalamat sa iyo. Pagpapasalamat nila kay alias Dondon, Ma'am Sat, alias Totoy. Dahil pinanindigan mo po kami. Sobra po ang sakit na nararamdaman namin. Napagkalupit mo, sobrang bait yung ginawa mo. Atong demonyo ka talaga. Grabe, Ma'am Nasaan Sat, yung no? anak ko? Hoy, balik mo! So, Grabe. Siyempre, Ma'am Sat, talagang ganyan na mararamdaman ng pamilya. Biro mo, 4 years silang nagtiis. 4 years, wala silang naasahan sa 4 years. Ngayon na, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ng sa tulong ni General Torre, natiwala itong si Dondon. Talagang kwanto, malaking relief to sa kanila kahit papaano. Kasi kung hindi nagsalita si Dondon, hindi niya sinabi yan, walang mangyayari. Hindi lang 4 years, baka madagdagan pa ng ilang taon. Oh, di ba? Eh dahil sa nangyaring yan, ako po, yun ang problema. Kumbaga parang itong nangyayaring to, Ma'am Sat, parang pelikula lang, no? Putragis nangyayari para sa totoong buhay. My goodness. O, sige tuloy. sobra ka. Hindi masama yung anak ko. Nakatulad mong demonyo. Mahirap man kami. Pero hindi kami masasamang tao. Pero ikaw, mayaman, bilyonaryo. Pero ubod ka ng sama. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. Kung may binabala ka, napapatay mo ko. Diyos nang bahala sa iyo at sa buong pamilya mo. Maranasan din nila yung ginawa mo. Napakawalang yamon tao ka. Grabe. Nakakagigil ka. Kung na ako'y naging lalaki man lang sa ano. Diyos ko. Yun, no? Balitang kumpirmado. Okay na, grabe yung kanilola, no? Yung galit. Pero anak niya nawala ng 4 na taon. Di ba? Kaya nga sinabi niya kay alias Dondon nun, nakikilala niyo po ba tong anak ko? Sabi niya. Eh sabi niya, hindi ko siya hindi makilala. Sa dami-dami niya. Hindi nila makikilala sa mukha. Pero siyempre, sabi nga niya, eh sinabi mo, ikaw nagdadala. Yun nga, siya nagdadala. Pero siyempre, hindi niya kabisado. Tsaka ilang taon na lumipas. Ang makikilala talaga niya dan yung mga pulis. Yung mga binanggit niya kanina. At may general pa. Oh my goodness. Shoutout, Mami Pierre. Mega love shoutout po. Ayan, yan. Nandiyan na si Mami Pierre. Aba, nagbabalik yung kanyang account, no, na Mami Pierre, no? Grabe talaga. Sa totoo, itong si Ato. Ang Mr. Gambol. Nako po, makakabsat. O siya. Last topic muna tayo, Mabsat. Last subtopic tayo, Mabsat.